Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1761. Land of the Vermont. Noong siya ay nasa mansyon ng Flower Rain King Territory Lord, nakaramdam si Yezua ng malalakas na aura, ngunit pagkatapos niyang mag-teleport sa Northern Underworld Emperor Territory, halos hindi siya makahinga. Dapat mong malaman na ang karaniwang kaharian sa Emperor Territory ay Demon King Realm. Sa Demon King sa lahat ng dako, ang kanyang Grand Yi Supreme Immortal Realm ay wala. Hindi banggitin ang Grand Yi Supreme Immortal, kahit ang mga Demon Lord ay hindi dapat banggitin. Sa kabutihang palad, naroon ang Northern Underworld Flower Rain, kung hindi ay malamang na kailangang lumuhod si Yezuan sa lupa sa sandaling mapunta siya. Let's go! Dadalhin kita sa Border Teleportation Array. Hindi umimik ang Northern Underworld Flower Rain at direktang dinala si Yezuan sa isa pang teleportation array. Habang nasa daan, maraming tao ang nakadama ng pagkakakilanlan ni Yezuan bilang isang cultivator at hindi maiwasang mapatingin sa kanila. Paano nalaman ng panganay na anak na babae ng Northern Underworld Emperor ang ganoong cultivator? At saka, napakababa ng kaharian. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magsalita, dahil may dalawang bodyguard ng 9th grade Demon King sa likod niya. Dito, maaari kang mag-teleport sa Demon Sun King Territory sa hangganan. Gayunpaman, sa iyong pagkakakilanlan bilang isang cultivator, natatakot akong maging isang daga na tumatawid sa kalye. Pagkatapos magsalita ng Northern Underworld Flower Rain, direktang sinabi niya sa isa sa mga taong nasa likod niya, Yifeng, pinapunta mo siya. Si Yifeng ang punong tagapangasiwa ng Flower Rain King Territory, isang 9th grade Demon Lord. Bagamat ang lakas na ito ay nasa ibaba sa Northern Underworld Emperor Territory, hindi dapat maging problema ang pagpunta sa Chaos World King Territory. Bagamat ang Little Chaos Demon King ay isa sa 18 langit na hari sa ilalim ng Shire Emperor, ang kanyang kaharian ang pinakamababa. Ang iba pang 17 ay pawang 9th grade Demon Kings, ngunit isa lamang siyang 3rd grade Demon King. Sa makatuwid, ang Little Chaos Demon King ay kilala rin bilang ang pinaka-promising Heavenly King. Siyempre, karamihan dito ay pangungutya. Hindi na kailangan, gusto ko ring sanayin ang sarili ko. Direktang tumanggi si Yezuan. Paano siya makakapag-level up kung may dala siya? Since that's the case, then I won't say more. Hindi natuloy ang Northern Underworld Flower Rain. Sa kanyang impresyon, si Yezuan ay hindi isang hanggal na tao at hindi dapat madaling mahulog. Sa oras na ito, ang Northern Underworld na si Zan ay nagbibigay pa rin ng mga tingin sa Northern Underworld Flower Rain, sinusubukang hikayatin ang huli, ngunit ang Northern Underworld Flower Rain ay determinadong tumanggi na paalisan ang Northern Underworld Zan. Whoosh! Nagsimulang gumana ang teleportation array. Tumayo si Yezuan dito at nag-teleport palayo sa ilang sandali. Ang landing point ay ang Demon Sun King Territory. Isa itong King Territory na katulad ng Flower Rain King Territory. Ang Panginoon ay isang 1st grade Demon King. Ngayon si Yezuan ay isang 4th grade Grand Yi Supreme Immortal, 3 Elder, Shire Ghost Venerable, at Space Shaker ay pawang mga 8th grade Grand Yi Supreme Immortals. Tinatayang maaari silang makalusot muli sa loob ng ilang araw. Sa makatuwid, nagpasya si Yezuan na kumilos pagkatapos na makalusot, pagkatapos ng lahat, mayroong maraming oras. Makalipas ang ilang araw, ding, ang host ay lumampas, kasalukuyang 5th grade Grand Yi Supreme Immortal. Si Ding, Shire Ghost Venerable, Space Shaker, at Flame Underworld Ghost Lord ay nakalusot, kasalukuyang 9th grade Grand Yi Supreme Immortal. Si 3 Elder at ang 3 ay lahat ay pumasok sa Grand Yi Supreme. Immortal, isang hakbang lang ang layo mula sa Immortal Lord. Ang Demon Sun King Territory na ito ay nasa ilalim ng Northern Underworld Emperor, dapat akong mabilis na dumaan dito. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nag-isip sa kanyang puso. Ang Northern Underworld Emperor ay ang ama ni Northern Underworld Flower Rain, at ang Northern Underworld Flower Rain ay ang fiancé ng Little Chaos Demon King, kaya ang Northern Underworld Emperor ay ang biyana ng Little Chaos Demon King. Hindi magandang magnakaw sa teritoryo ng isang kaibigan,
kaya nagpasya si Yeshua na umalis kaagad. Gayunpaman, marami pa ring mga tao ang namatay sa daan. Bagamat hindi siya nagkusa na magnakaw, tinanggap pa rin niya ang sinumang mamatay. At nang dumaan siya sa Demon Sun King territory at dumating sa Scarlet Cloud King territory sa ilalim ng Shire Emperor, ang kanyang kaharian ay bumuti muli. Sa oras na ito, siya ay 6th grade Grand Yi Supreme Immortal. Para sa Three Elder, Sky Shaker, at Shire Ghost Venerable, lahat sila ay nakalusot sa Immortal Lord. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang lakas na ito para mahanap ang Little Chaos Demon King. Tara na, magsisimula na ang pagnanakaw. Bahagyang ipinikit ni Yeshua ang kanyang mga mata at nagsimulang kumilos ayon sa plano. Ang plano niya ay pagnakawan ng buong teritoryo ng Scarlet Cloud King. Hanggat natapos ang pagnanakaw, halos mapunta na siya sa Chaos World King territory. Sa katunayan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga likas na kayamanan. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ibinigay ng Northern Underworld Flower Rain ay sapat na para sa kanya upang makalusot sa Demon Lord sa lahat ng paraan. Ang kailangan niya ngayon ay oras. Gayunpaman, nadama niya na ang pag-iisa ay talagang hindi mabata, kaya lumabas siya para mamasyal. Si Three Elder at ang tatlo pa ay mga Immortal Lord na ngayon, ayon sa Demon Cultivators, sila ay Demon Lords. Bilang First Grade Demon Lords, ang kanilang combat power ay outstanding. Kung sila ay magsanib puwersa, kahit ang 7th Grade Demon Lords ay walang magagawa sa kanila, at maaari pa silang mapatay. Bagamat hindi kayang walisin ng lakas na ito ang Scarlet Cloud King territory, hanggat binibigyan siya ng oras, magiging maayos ito. Makalipas ang ilang araw, ding, ang host ay lumampas. Kasalukuyang ikapitong baitang Grand Yi Supreme Immortal. Ding, ang Flame Underworld Ghost Lord ay dumaan, kasalukuyang 2nd Grade Immortal Lord. Ding, lumusot si Sky Shaker, kasalukuyang 2nd Grade Immortal Lord. Ding, ang Shire Ghost Venerable ay dumaan, kasalukuyang 2nd Grade Immortal Lord. Ang ilang mga tao ay sumibak muli, at ang kanilang lakas ay tumaas. Gayunpaman, habang siya ay naghahanda na magpatuloy sa pagnanakaw, nakakita siya ng isang kawili-wiling mapa mula sa isang Chenkun Ring. Land of the Vermin. Nagtaas ng kilay si Yeshua. Mayroon siyang Celestial Grade Devo Uring System. Kung wala ang mahiwagang bagay na ito, hindi siya makakaakyat sa Immortal Realm, at maaaring lumpo pa rin. Sa makatuwid, siya ay napakasensitibo sa salitang lamon. Ipinapakita ng mapa na ito na mayroong isang lugar na tinatawag na Land of the Vermont sa hilagang kanlurang bahagi ng Scarlet Cloud King territory, at mayroon ding paliwanag dito. Ang Land of the Vermont ay inookupahan ng isang makapangyarihang king level na immortal beast. Ang mga papasok ay walang natitirang buto, at kahit ang Panginoon ng Scarlet Cloud King territory ay natatakot dito. Nang makita ito, nanginag ang katawan ni Yeshua. Gaano na ba katagal mula nang makita niya ang isang halimaw na lumalamon? Ang king level na immortal beast na ito ay nilalamon ang lahat, ito ba ay isang Devo Uring beast? Hanggat kaya niyang patayin ang king level na immortal beast na ito, makakakuha siya ng ilang Devo Uring points, at pagkatapos ay mapalakas niya ang kanyang bloodline at palakasin siya. Devo Uring beast, tingnan ko kung ikaw talaga. Kinaikit ni Yeshua ng kanyang mga mata at nagmamadaling tumakbo patungo sa hilagang kanlurang sulok ng Scarlet Cloud King territory. Medyo malaki ang Scarlet Cloud King territory na ito. Ginamit ni Yeshua ng Ascending Immortal Step Cloud Boots sa lahat ng paraan, ngunit tumagal pa rin ito ng maraming oras. Sa oras na dumating siya sa Land of the Vermont na ito, nakapasok na siya sa 8th Grade Grand Yi Supreme Immortal, at 3 Elder at ang tatlo pa ay 3rd Grade Immortal Lords. Ang kaharian na ito ay sapat na upang tumakbo ng laganap sa teritoryo ng Scarlet Cloud King. Gayunpaman, nang dumating siya, natuklasan niya ang isang grupo ng mga Demon Cultivator na tumatakas sa gulat sa ilalim ng Insightful Eye. Mukhang ang pinakamalakas ay ang tatlong 9th Grade Demon Lords. Baka gusto nilang pumasok sa Land of the Vermont at patayin ang Immortal Beast na iyon. Kinaikit ni Yeshua ng kanyang mga mata at nag-isip sa kanyang puso. 9th Grade Demon Lords, at tatlo sa kanila, kasama ang iba pang mga tao, ang lakas na ito ay sapat na para makipaglaban sa isang Demon King. Ang ganoong pangkat, na may malungkot na mukha,
na mabilis na umaalis sa Land of the Vermont na parang nag-aapoy ang kanilang mga puwit, ay malamang na natakot sa immortal na hayop na iyon. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Yeshua na maging medyo mausisa at gustong pumasok sa Land of the Vermont upang makita kung ang nakakatakot na immortal beast ay ang devouring beast na hinahanap niya. Gayunpaman, bago iyon, mayroon silang dapat tapusin. Kabanata 1762, Itim, Matabang Dragon. Matandang puno, Azure Ghost Lord, Byzantian, umalis ka. Huwag mag-iwan ng buhay ng sinuman. Kaagad, nagbigay ng utos si Yeshua sa tatlo. Paano naman ang tatlong rank 9 Demon Lords? Yanming Soul Suppressing Steel, mata ni Azure. Kaagad, na-activate ng Old Tree at Azure Ghost Lord ang kanilang ultimate moves. Ang epekto ng Yanming Soul Suppressing Steel na ito ay katulad ng 9 Dragons Lightning Fire Cover, ngunit mas praktikal ito kaysa sa 9 Dragons Lightning Fire Cover. Bukod sa pag-absorb ng mga pag-atake, bumubuti din ito kapag may namatay sa malapit. Para naman kay Byzantian, nag-transform ito sa isang lightning token. Ang kidlat na token na ito ay tinatawag na Heavenly Condemnation Order. Ang mga nakalock ni Byzantian ay aatakihin ng Heavenly Condemnation. Ang langit na pagkondena ay ang langit na paghatol na kidlat, at ang kapangyarihan nito ay pambihira. Rumble. Ang maaliwalas na panahon ay agad na naging maulap, na sinundan ng isang bolt ng Heavenly Condemnation Lightning. Ang bilis ng pag-atake at kapangyarihan ng Heavenly Condemnation Lightning ay tataas sa kaharian ni Byzantian. Ngayong si Byzantian ay nasa 3rd rank Celestial Lord Realm, at ang target nito ay ang 7th rank Demon Lords. Kaya, isang welga, isang patayan. Ding, tumaas ang hangarin sa pagpatay ng host. Ding, tumaas ang hangarin sa pagpatay ng host. Bago pa man sumingit si Azure Ghost Lord sa hanay ng kaaway, isang serye ng system prompt ang tumunog sa isipan ni Yeshua, at ang kanyang hangarin na pumatay ay nagsimulang tumaas. Ang pagkamatay ng mga taong ito ay kapaki-pakinabang sa Yanming Soul Suppressing Steel at sa Eye of Azure. Hindi lang iyon, ngunit ang slaughter imprint ni Yeshua ay nag-condense din, na agad na napalitan ng 6 na slaughter imprint. 5 beses, slaughter state. Tumaas ang isang kilay ni Yeshua at agad na kinain ang 5 slaughter imprints, direktang nagpapataas ng kanyang lakas ng 5 beses. Siya ay nasa 8th rank Grand Yi Supreme Celestial Realm, at ang pagtaas ng kanyang lakas ng 5 beses ay hindi maaaring tumawid sa napakaraming kaharian upang labanan ang isang 7th rank Demon Lord. Gayunpaman, 5 beses ang lakas ay mabisa para kay Byzantian sa anyo ng magic weapon nito. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng Heavenly Condemnation Lightning ay tumaas ng 5 beses. Yanming Soul Lockang Chain, Nether Soul Shattering Strike, mata ng Azure, banal na liwanag ng Azure. Lumalapit din ang Old Tree at Azure Ghost Lord sa kalaban at direktang inilunsad ang kanilang mga pag-atake. Dahil sa kanilang mababang kaharian, walang sino man ang unang nagbigay pansin sa kanila. Sila ay abala sa pagtakas, sino ang may oras na magmalasakit kay Yeshua at sa iba pa. Kahit na ang 6th rank Demon Lord ay malamang na hindi mag-iisip na kumilos para patayin sila at pagkatapos ay kolektahin ang kanilang Chankun Rings, pagkatapos ng lahat, ang Celestial Beast sa Land of Devouring ay masyadong nakakatakot. Mas mabuting tumakas muna. Bilang resulta, si Yeshua at ang iba pa ay nabigyan ng pagkakataon. Kahit na ang Azure Ghost Lord ay isang 3rd rank Celestial Lord lamang, ang kanyang lakas ay makapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng isang Azure Divine Light, nilipol niya ang higit sa 100 tao. Kasabay nito, sumugod din ang Old Tree sa karamihan, na nagpakawala ng kapangyarihan sa loob ng Yanming Soul Suppressing Steel. Bang! Isang malakas na ingay ang kumalat. Sa pangkat na ito ng mga Demon Cultivator, iilan na lang ang natitira sa 8th rank Demon Lords at 3 9th rank Demon Lords. Bukod dito, pagkatapos mamatay ang mga taong iyon, ang Azure Ghost Lord's Eye of Azure ay muling nag-ipon ng kapangyarihan. Sino ito? Nang makita ang 7th rank Demon Lords na agad na bumagsak, at maging ang 2 8th rank Demon Lords ay namatay, ang natitirang mga tao ay nagpakita ng pagtataka. Damn, ilang rank na ba ang nalampasan nila? Bago pa sila matapos na magulat, sinalakay muli ni Old Tree at Azure Ghost Lord. Yanming Soul Lockang Chain, mata ng Azure, banal na liwanag ng Azure.
Malangit na pagkondenakidlat, sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng Old Tree at ng iba pa, 3 pang 8th rank Demon Lords ang nahulog. Sa oras na ito, 3 nasugatan lamang na 9th rank Demon Lords at 2 8th rank Demon Lords ang natitira. Bastards, nililigawan mo si kamatayan. Ang 3 9th rank Demon Lords ay galit na galit at nagpasyang kumilos. Sa orihinal, ang Old Tree at ang 3 3rd rank Celestial Lord na ito ay hindi kwalipikado para kumilos sila, ngunit ang Old Tree at ang iba pa ay masyadong malakas, kahit na nilalampasan ang ilang realms para lipulin ang 7th rank Demon Lords, at maging ang 8th rank Demon Lords. Kung hindi sila gumawa ng aksyon, banta din sila. Kaagad, ang mga taong ito ay nakipagpalitan ng suntok sa Old Tree at sa iba pa. Sa pagkakataong ito, hindi na makakolekta si Yezuan ng Chenkun Rings at biglang sumibak tulad ng dati. Ngunit kahit na ganoon, ang Old Tree at ang iba pa ay may kakayahan na harapin ang 3 9th rank Demon Lord na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay nasugatan, at ang kanilang lakas ay mas mababa kaysa kay Yifeng. Kahit na pagsama-samahin ang lahat, hindi nila kayang talunin si Yifeng, ang numero 1 general sa ilalim ni Beiming Huayu. Tinambangan ng Old Tree, nalabanan ni Azure Ghost Lord ang mga pag-atake, at patuloy na umaatake si Wizentian gamit ang Heavenly Condemnation Lightning, kaya walang nakapansin sa kanya. Makalipas ang 10 segundo, bumagsak din ang natitirang 8th rank Demon Lords. Sa ganitong paraan, tanging ang 3 9th rank Demon Lords na lang ang natitira. Gayunpaman, sa sandaling ito, umuungol, biglang bumagsak, ang isang nakakagulat na dagandong sa pandinig ng lahat. Matapos marinig ang nakakatakot na tunog na ito, mabilis na inikot ni Yezuan ang kanyang ulo para tingnan. Sa pamamagitan ng Eye of Insight, nakita niya ang isang matabang figure na dahan-daang papalapit. Ang bilis na ito ay malamang na hindi kasing bilis ng isang 9th rank Demon Lord, ngunit ang laki nito ay napakalaki. Hindi maganda, narito ang Demon Dragon. Ang mga ekspresyon ng 3 9th rank Demon Lords ay lubhang nagbago, at mabilis silang tumakas. Demonyong Dragon. Nang marinig ito, mabilis na naalala ni Yezuan ang itim at matabang dragon na ito at sinulyapan ito. May simbolo nga ang matabang dragon na ito sa katawan. Gayunpaman, ang simbolo na ito ay hindi ganap na isang simbolo ng lumalamon, ngunit isang extension ng simbolo ng lumalamon. Matatagpuan ang simbolo ng lumalamon sa simbolong ito, ngunit may ilang higit pang mga stroke kaysa sa simbolo ng lumalamon. Bagamat hindi ko alam kung ano ito, dapat itong nauugnay sa sistema ng paglamon ng ranggo ng Celestial. Halos sigurado si Yezuan. Ang itim at matabang dragon na ito ay ang may-ari ng Land of Devouring, at siya rin ang hinahanap ni Yezuan. Gayunpaman, kalalabas lang nito at direktang tinakot ang 3 9th rank Demon Lords, kaya malamang na pambihira ang lakas nito. Sa oras na ito, bago matapos ang pag-iisip ni Yezuan, ang matabang dragon ay biglang bamuka ang bibig nito at huminga ng marahas. Isang invisible force ang direktang bumalot sa 3 9th rank Demon Lords. Hindi lang iyon, kundi maging ang Old Tree, Azure Ghost Lord, at Wizentian ay nakalock. Tanging si Yezuan lang ang nakatayong nakaugat sa lugar sa takot. Kalokohan. Ang 3 9th rank Demon Lords ay huminto at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Sa sumunod na sandali, mabilis na umatras ang kanilang mga figure at sinipsip sa bibig nitong itim at matabang dragon. Kahit na ang Old Tree, Azure Ghost Lord, at Wizentian ay halos hindi makatakas. Ano ba? Nagulat si Yezuan. Ding, patay na si Yanming Ghost Lord. Ding, nabuhay na maguli si Yanming Ghost Lord. Ding, patay na si Wizentian. Ding, nabuhay na muli si Wizentian. Ding, patay na si Azure Ghost Lord. Ding, nabuhay na maguli ang Azure Ghost Lord. 6 na magkakasunod na system prompt ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Agad, ang Old Tree at ang iba pa ay nahulog lahat, at pagkatapos ay muling nabuhay sa tabi ni Yezuan. Hindi katakataka na ang grupo ng mga tao ay labis na natakot, napakalakas pala ng itim at matabang dragon na ito. Gayunpaman, tulad ng nagulat si Yezuan. Woo! Biglang umihip ang ihip ng hangin. Matapos lunukan ng napakaraming tao, ang itim at matabang dragon na ito ay talagang dumighay. Ang mga pinsala ng mga taong iyon ay sanhi ng bugzo ng hangin na ito.
Kabanata 1763, Paglaban sa malaking matabang dragon. Gate of Void. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan, at binuksan niya ang isang Gate of Void sa harap niya. Ang bugzo ng hangin na umiihip patungo sa kanya ay nag-drill dito, ngunit hindi ito nakapinsala kay Yezuan. Tulad ng inaasahan, mayroon kang ilang kakayahan. 3 Old Man, Ozerghost Venerable, Byzantian, ibagsak mo ito. Kaagad, muling tinawag ni Yezuan silang tatlo. Gayunpaman, ang Undestructible Battle Soul ng Ozerghost Venerable at Byzantian ay na-activate na ngayon, at pagkatapos nilang mamatay, nawala ang epektong ito. Matapos matanggap ang utos ni Yezuan, si 3 Old Man at ang dalawa pang dalawa ay mabilis na tumakas, direktang nakaharap sa bugzo ng hangin. Ang kasalukuyang anyo ni Byzantian, bilang karagdagan sa Decree of Heaven's Wrath, ay mayroon ding space-splitting axe. Direktang hinawakan ni Ozerghost Venerable ang space-splitting axe at malakas na nilaslas ang itim na matabang dragon. Ang slash na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng paghahati ng langit at ng lupa, direktang bumagsak sa mabangis na hangin at tumama sa katawan ng itim na matabang dragon. Bang! Nanginginig ang katawan ng itim na matabang dragon, at hindi nito napigil ang mapasigaw sa sakit, at saka huminto ang hangin. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na tumawid si 3 Old Man at ang dalawa pa. Byzantian, mapa ng 10,000 hayop. Kaagad, mabilis na nagbigay ng utos si Yezuan kay Byzantian. Ang Map of 10,000 Beasts ay medyo bihirang magic weapon din. Sa sandaling lumitaw ang mapa na ito, ang lakas ng nakapaligid na immortal na mga hayop ay direktang mababawasan ng kalahati. Bagamat hawak ng Ozerghost Venerable ang Sky-Splitting Axe, ang kapangyarihan nito ay sumasabog, ngunit sa paglitaw nitong Map of 10,000 Beasts, direktang nabawasan ng kalahati ang lakas ng labanan ng Black Fat Dragon, na mas epektibo kaysa sa paghawak sa Sky-Splitting Axe. Pagkatapos ng lahat, sa ganitong paraan, maaari ring sakta ng 3 Old Man ang itim na taba na dragon. Ang Black Fat Dragon na ito ay dapat na nauugnay sa Immortal Level Devouring System. Siguro may 2 o 3 Devouring Points. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang mga mapanlaman na hayop na nakatagpo niya noon ay halos lahat ng mababang antas na mga hayop na lumalamon, iyon ay, 1 punto ng paglamon. Minsan, nilinang niya ang isang Devouring Beast sa intermediate level, at pagkatapos ay nakakuha ng 2 Devouring Points. Sa pagkakataong ito, ang itim na matabang dragon na ito ay isang Devouring Beast na hindi pa niya nakita. Marahil ito ay isang mataas na antas na Devouring Beast. Gayunpaman, ang Devouring Beast na ito ay hindi bababa sa antas ng Demon Lord, kaya kailangang umatras ng kaunti si Yezuan, baka maapektuhan siya. Ang kakayahang lumamon ng mapanlaman na hayop na iyon ay pumatay ng kahit 1/9 na baitang Demon Lord. Tinansya ni Yezuan na hindi siya sinipsip dahil sa Immortal Level Devouring System. Gayunpaman, ang taba ng itim na taba na dragon ay talagang masyadong makapal. Binombo ito ni Ozerghost Venerable at 3 Old Man ng buong kalahating minuto, ngunit hindi nila ito mabuksan. Sa panahong ito, maraming beses na namatay si Ozerghost Venerable at 3 Old Man. Ang Byzantian ay nasa anyo na ngayon ng Map of 10,000 Beasts, na kayang sugpuin ang itim na matabang dragon na ito hanggang kalahati lang ng lakas nito, ngunit kahit na ganoon, hindi ito isang bagay na kayang harapin ni Ozerghost Venerable at 3 Old Man. Kung naghahanap ka ng kahinaan, ang pagpasok mula sa bibig ay hindi rin posible. Pagkatapos ng lahat, kapag pumasok ang 3 Old Man at Ozerghost Venerable, sila ay direktang matutunaw at mamamatay. Sa ganitong paraan, wala na ngayong magagawa si Yezuan tungkol sa itim na taba na dragon na ito. Anyway, ang Devouring Land na ito ay umiral ng libu-libong taon, kaya walang pagmamadali. Babalik ako para matugunan ito pagkatapos kong makapasok sa 9th grade Grand Yi Supreme Immortal. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagpas siyang umatras pansamantala. Anyway, minarkahan na niya ang itim na matabang dragon na ito ng Death Pursuit Order. 3 Old Man, Ozerghost Venerable, Byzantian, umatras tayo. Kaagad, mabilis na umalis si Yezuan, at ang itim na matabang dragon na ito ay bumalik din sa kailaliman ng lupang lumalamon.
Para naman kay Wizentian, hinayaan siya ni Yeshua na panatilihin ang anyo ng Map of 10,000 Beasts, para magamit niya itong muli pagkatapos ng ilang araw. Pagkatapos ng lahat, ang Map of 10,000 Beasts ay medyo bihirang magic weapon. Makalipas ang ilang araw, ding, ang host ay nakalusot, at kasalukuyang 9th grade Grand Yi Supreme Immortal. Si Ding, Yanming Ghost Lord, Ozura Ghost Venerable, Wizentian ay nakalusot, at kasalukuyang nasa ika-4 na baitang Immortal Lords. Ang kaharian ng 4 na tao ay umangat muli ng isang kaharian. Ngayon, tinansya ni Yeshua na ang Three Old Man at Ozura Ghost Venerable ay dapat magkaroon ng kakayahang saktan ng itim na taba na dragon, pagkatapos ng lahat, iba't ibang mga kasanayan ang naibalik. Kaagad, direktang pinangunahan ni Yeshua ng 3 ng Ozura Ghost Venerable papunta sa Devouring Land. Sa lupang lumalamon na ito, walang kahit isang nilalang, at walang tumutubo na damo. Kung tutuusin, nilalamon ng itim na matabang dragon ang lahat. Pagkatapos magmadali ng buong bilis ng halos kalahating araw, sa wakas ay nakitang muli ni Yeshua ng itim na matabang dragon. Sige, patayin mo. Walang sinabi si Yeshua at direktang naglabas ng utos. Sa isang iglap, sina Ozura Ghost Venerable, Three Old Man, at Wizentian ay sabay na tumawid. Agad itong pinigilan ng mapa ng 10,000 hayop. Ang Map of 10,000 Beasts magic weapon na ito ay hindi katulad ng ibang magic weapons. Ito ay may katatagan, ibig sabihin, hindi ito tataas sa pagpapabuti ng kaharian ni Wizentian. Gayunpaman, ang pagbawas ng lakas ng kalahati ay nakakatakot na. Naunang sumugod si Three Old Man at Ozura Ghost Venerable, na nakalusot sa kaharian. Sa nakaraang labanan ilang araw na ang nakalipas, napagmasdan ni Yeshua na ang itim na matabang dragon na ito ay dumighay lamang pagkatapos lamunin ng isang bagay, at sa oras na iyon, bumubuga ito ng malakas na bugzo ng hangin. Gayunpaman, ngayon ay nilalamon na nito ang Three Old Man, Ozura Ghost Venerable, at Wizentian. Ang 3 sa kanila ay mga pang-4 na baitang Immortal Lords, na tiyak na hindi sapat para ito ay dumighay. Kaya naman, napakagaan ng loob ni Yeshua. Napansin din ng itim na matabang dragon na ito si Three Old Man at ang 2 pa. Ang malalaking pakpak na laman nito ay pumapaypay, sinusubukang sampilan si Three Old Man at ang 2 pa hanggang sa mamatay. Kung ito ay nasa tuktok nito, maaari na nitong sampilan ng Three Old Man at Ozura Ghost Venerable, ngunit sa oras na ito, sa Map of 10,000 Beasts na binago ni Wizentian, kalahati na lang ang natitira sa lakas nito, kaya madaling naiwasan ito ng Three Old Man at Ozura Ghost Venerable. Nang makitang hindi patay ang Three Old Man at Ozura Ghost Venerable, muling ibinuka ng itim na matabang dragon ang dagwang bibig nito at biglang sumipsip. 3 invisible force ang bumalot sa Three Old Man, Ozura Ghost Venerable, at Wizentian, at pagkatapos ay mabilis silang sinipsip sa bibig nitong itim na matabang dragon. Gayunpaman, dahil si Yeshua ay mayroong immortal level devouring system, ang kakayahang ito sa paglamon ay walang silbi sa kanya. Ding, patay na si Yanming Ghost Lord. Ding, patay na si Ozura Ghost Venerable. Ding, si Yanming Ghost Lord ay nabuhay na muli. Ding, Ozura Ghost Venerable ay nabuhay na muli. Isang serye ng system prompt ang tumunog, at ang Three Old Man at Ozura Ghost Venerable ay direktang nahulog. Bagamat ang lakas ay nabawasan ng 50%, ang kakayahang lumamon na ito ay masyadong pervert. Gayunpaman, may natuklasan si Yeshua. Ang itim na matabang dragon na ito ay kailangang dumighay pagkatapos ng bawat paglamon, na naglalabas ng bugzo ng hangin. Gayunpaman, may pagkakaiba sa oras sa pagitan ng 2 lumalamon, kaya dapat niyang samantalahin ang panahong ito para bigyan ng matinding suntok ang itim na matabang dragon. Hindi masisira na Battle Soul. Nether Soul Shattering Strike. Agad-agad, lumabas ang Three Old Man at Ozura Ghost Venerable, nakatitig sa ulo ng itim na matabang dragon at walang tigil na binomba ito. Boom! 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 Nagkalat ang isang serye ng mga muffled na tunog. Ang dating Three Old Man at Ozura Ghost Venerable ay hindi man lang masasaktan ang itim na matabang dragon na ito, ngunit ngayon, mayroon na silang ganitong lakas. Bagamat hindi malaki ang pinsala, tiyak na maubos nito ang matabang dragon hanggang sa mamatay. Hindi nagtagal, lumipas ang lumalamon na cooldown ng matabang dragon na ito,
at pagkatapos ay ibinuka nitong muli ang malaking bibig at muling nilamon ang Three Old Man at ang dalawa pa rito. Kabanata 1764 na Trial Tower System. Ding, patay na si Yanming Ghost Lord. Ding, patay na si Ozur Ghost Lord. Ding, si Yanming Ghost Lord ay nabuhay na muli. Ding, Ozur Ghost Lord ay nabuhay na muli. Matapos mamatay ng isang beses, nawala ang epekto ng Undying Battle Soul, ngunit hindi ito mahalaga. Ang nakaraang round ng pag-atake ay nagdulot ng malaking pinsala sa itim, matabang dragon. Sa kabutihang palad, ngayon, bukod sa pagpapanatili ng Myriad Beasts diagram, mayroon din si Wei Zhenchen ng Decree of Heaven's Wrath. Thunder of Heaven's Wrath, hampasin. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso. Sa sumunod na sandali, napuno ng maitim na ulap ang kalangitan, at nahulog ang isang bolt ng puot ng langit. Ang tuktok ng itim, matabang ulo ng dragon ay nabasag na, at ang Thunder of Heaven's Wrath ay direktang tumama sa itim, matabang dragon na laman. Ang kapangyarihang ito ay nalampasan na ang mga pag-atake ng Ozur Ghost Lord at Three Old Man, na direktang naging sanhi ng panginginig ng taba ng itim at matabang dragon. Boom! Sunod-sunod na bumagsak ang bolts of Heaven's Wrath. Bagamat malakas ang kakayahan ng itim at matabang dragon sa paglamon, wala itong paraan upang harapin ang ganitong uri ng pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ang bilis nito ay hindi maihahambing sa isang ikasyam na baitang Demon Lord. Sa panahon ng pagdurusa nito, kahit na ilang beses na namatay ang Three Old Man at ang Ozur Ghost Lord, hindi ito mahalaga. Anyway, natapos na ang kanilang gawain, na magbukas ng puwang para bombahin ni Wei Zhenchen. Ang masakit na dagandong ng itim at matabang dragon ay kumalat sa buong lupang lumalamon, na tila nakakasakit sa puso. Gayunpaman, para sa kapakanan ng devouring points, maaari lamang piliin ni Yezuan na malupit itong patayin. Dahil hindi niya kailangang personal na sumabak sa labanan, masayang pinanood ni Yezuan ang labanan na ito, na tumagal ng mahabang panahon, halos 1 oras. Pagkaraan ng 1 oras, ang itim at matabang dragon ay tuluyang nahulog sa lupa, hingal na hingal, at pagkatapos ay namatay. Sa oras na ito, hindi nito alam kung ilang beses na itong tinamaan ng puot ng kulog ng langit. Anyway, imposibleng mabilang pa. Kung hindi dahil sa Decree of Heaven's Wrath ni Wei Zhenchen, malamang na hindi magiging ganoon kadaling patayin ang itim at matabang dragon na ito. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog, na nagpapatunay na ang itim at matabang dragon na ito ay namatay. Kaagad, mabilis na nagwala si Yezuan at kinuha ang bangkay. Ding, nilamon ng host ang isang espesyal na bangkay ng hayop na lumalamon. Ding, naintindihan ng host ang Super DevOR skill. Ding, na-activate na ng host ang Trial Tower System. Nang tumunog ang 3 system notification na ito, natulala si Yezuan sa mismong lugar. Ito ay lumabas na ang itim, matabang dragon ay hindi isang ordinaryong mananakmal na hayop, ngunit isang espesyal na mananakmal na hayop. Pinapayagan ako ng Super DevOR na magkaroon ng kakayahang gumamit ng Force DevOR mula sa malayo. At itong Trial Tower System. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at mabilis na tiningnan ito. Ang Trial Tower System ay para sa kanya na pumasok at dumaan sa mga antas. Ang unang antas ay isang kalaban na isang antas na mas mataas, ang pangalawang antas ay isang kalaban na 2 antas na mas mataas, ang ikatlong antas ay isang kalaban na mas mataas na 3 antas, at iba pa. Hanggat hinamon niya ang isang level, makakakuha siya ng isang devouring point, at ang Trial Tower ay talagang walang pinakamataas na limitasyon sa bilang ng mga level. Kung hamonin ni Yezuan ang 10 antas na mas mataas, maaari siyang direktang makakuha ng 10 mga puntos sa paglamlam. Bagamat hindi ito isang devouring beast at hindi siya nakakuha ng devouring points, hindi direktang nakakuha siya ng devouring points. Bukod dito, sa hinaharap, kung makakatagpo siya muli ng espesyal na devouring beasts, maaari niyang i-refresh ang bilang ng mga level na na-clear sa Trial Tower. Haha, purong puting devouring points. Hindi napigilan ni Yezuan na matawa. Ngayong naalis na niya ang krisis sa devouring land, at na-activate na rin niya ang Trial Tower System, hindi na siya kailangang umalis ng ganoon kabilis. Sinusubukan ng Trial Tower na ito ang aking lakas at hindi ako pinapayagang magpatawag ng mga alagang hayop.
Napakahusay, kailangan ko ring makita kung nasaang lupain ang aking lakas. Bahagyang pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Maaaring hamunin ang trial tower isang beses sa isang araw. Kung manalo ka, maaari kang magpatuloy sa paghamon. Kung nabigo ka, maaari ka lamang maghintay hanggang bukas upang magpatuloy. Kaagad, inilagay ni Yezuan ang kanyang kamalayan sa trial tower. Ding, gusto ba ng host na hamunin ang unang antas ng trial tower? Ang unang antas ng trial tower ay hamunin ang isang tao sa isang kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan, at sa bawat pagkakataon na ito ay random na iginuhit, na ang ilan ay malakas at ang ilan ay mahina. Si Yezuan ay isa na ngayong ikasyam na baitang Grand He Supreme Immortal, na nangangahulugang haamon siya sa isang first-grade Immortal Lord sa susunod. Oo. Kaagad, pinili ni Yezuan na kumpirmahin. Ding, simulan ng draw. Ding, ang host ay gumuhit ng Demon Cultivator. Ding, ang lakas nitong Demon Cultivator ay 3 bituin. Sa isang iglap, nagbago ang paligid ni Yezuan. Sa oras na ito, lumitaw siya sa isang walang laman na arena. Sa bawat pagkakataon, ang Trial Tower ay kailangang gumuhit ng isa mula sa 3 sistema ng Immortal Cultivator, Demon Cultivator, at Monster Cultivator, at magkakaroon ng kahirapan sa 1 hanggang 5 bituin. Sa pagkakataong ito, nakakuha si Yezuan ng 3 bituin, na nasa gitnang ranggo sa mga unang Gradong Demon Lords. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang multo sa harap ni Yezuan, at pagkatapos ay unti-unting tumigas. Mabilis na tiningnan ni Yezuan at nalaman na ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit. Ang aura sa taong ito ay talagang ng isang first-grade Demon Lord. Ding, magsisimula na ang trial match countdown. 3, 2, 1, simulan na. Nang matapos ang system countdown, lumipat ang Demon Lord na ito sa unang baitang. Pagkatapos ng lahat, isa siyang Demon Cultivator, kaya diretso siyang sumugod kay Yezuan. Sa pagkakataong ito, hindi maaaring gumamit si Yezuan ng anumang mga alagang hayop at maaari lamang umasa sa kanyang sarili. Kaagad, pinakondense niya ang Fire Immortal Sword at pagkatapos ay malakas na nilaslas ang Demon Cultivator na ito. Sakit! Ang Flame Sword energy na ito ay agad na pinutol sa kalahati ang Demon Cultivator. Ang puso ng demonyo ay nadurog, at ang Demon Cultivator ay namatay ng malungkot sa lugar. Instant kill. Ding, matagumpay na hinamon ng host. Ding, ang host ay nakakuha ng isang devouring point. Ding, ang host ay maaaring magpatuloy sa paghamon. Gusto mo bang magpatuloy? Nang marinig ito, bahagyang nabaluktot ang sulok ng bibig ni Yezuan. Kahit na ang kalaban ay isang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya, sino siya? Ang mga cross-level na hamon ay hindi lang isang problema. Kamakailan, ang 3 old man at ang 3 pa ay kumikilos, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kanyang lakas ay mahina. Ang agad na pagpatay sa isang kalaban sa isang antas na mas mataas ay napakadali. Dahil nagtagumpay siya sa hamon, nakakuha siya ng isang devouring point, kasama ang 2 devouring points na hindi niya nagamit noon, na 3 puntos. Gayunpaman, hindi ito ginamit ni Yezuan sa ngayon, ngunit patuloy na humamon. Ding, sinisimulan ng host na hamunin ang ikalawang antas ng Trial Tower. Sisimulan ng draw. Ang host ay gumuhit ng isang Immortal Cultivator. Ang lakas nitong Immortal Cultivator ay 2 bituin. Ang ikalawang antas ng Trial Tower ay kumakatawan sa isang pangalawang Gradong Immortal Lord, ngunit itong Immortal Cultivator ay 2-star strength lamang, napakahina. Hindi nagtagal, nagsimula ang pagsubok sa pagsubok. Ang kalaban ni Yezuan, ang second-grade Immortal Lord, ay direktang kinokontrol ang isang lumilipad na espada at inatake si Yezuan. Decree of Death Pursuit, mata ng assassination. Sa isang iglap, direktang lumipad si Yezuan sa likod ng kalaban at pagkatapos ay sinaksak gamit ang isang espada. Sakit! Ang Fire Immortal Sword ay tumusok sa katawan ng kalaban, tumagos sa walang kamatayang puso. Ang epekto ng pagsunog ng langit at pagsira sa lupa ay agad na sinunog ang bangkay hanggang sa abo, na walang naiwan. Ding, matagumpay na na-challenge ng host. Ang host ay nakakuha ng isang devouring point. Ang host ay maaaring magpatuloy sa paghamon. Gusto mo bang magpatuloy? Kabanata 1765 patuloy na hamon.
Ding, matagumpay na natapos ng host ang hamon. Ding, nakakuha ang host ng isang devouring point. Ding, host can continue the challenge. Do you want to continue? Sa kasalukuyan, may 4 na devouring point si Yezuan. Kaagad pinili niyang sumang-ayon muli at magpatuloy sa ikatlong hamon. Sa pangatlong beses, gumuhit siya ng Demon Cultivator. Ang mga Demon Cultivator ay umaasa din sa kanilang pangangatawan, ngunit ang mga Demon Cultivator ay may isa pang pagbabago kaysa sa mga Demon Cultivator, na nagbabago pabalik sa kanilang orihinal na anyo. Isang 9th grade Grand Eternity Supreme Immortal laban sa isang 3rd grade Celestial Sovereign na may 4-star strength. Madali pa ring nanalo si Yezuan. Sa ganitong paraan, mayroon na siyang 5 devouring points. Ituloy, si Yezuan ay hindi nag-aksaya ng anumang salita at nagpatuloy sa paghamon. Pagkatapos ng lahat, ang mga nauna ay nagbibigay lamang ng mga puntos. Ang ika-4 na antas ay isang ika-4 na baitang Celestial Sovereign. Sa pagkakataong ito, nakatagpo siya ng 5-star na kahirapan, ngunit hinahawakan pa rin ito ni Yezuan ng madali. Matapos manalo sa labanang ito, si Yezuan ay nagkaroon ng 6 na devouring points. Pagkatapos, ang susunod ay ang ika-5 antas ng Trial Tower. Sa pagkakataong ito, haharapin ni Yezuan ang isang 5th grade Demon Sovereign. Kung 1 hanggang 3 bituin lang, dapat madali kong harapin ito. Kung 4 o 5 bituin, kailangan kong gamitin ang lahat ng aking mga trompeta. Palihim na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso. Iba ang Trial Tower sa labas. Sa loob, hanggat matatalo mo ang kalaban, lahat ng mga cooldown ng kasanayan ay maibabalik. Hindi nagtagal, nagsimula muli ang pagsubok na hamon. Sa pagkakataong ito, iginuhit ni Yezuan ang isang 5th grade Demon Sovereign na may 4-star na kahirapan. Halika na! Nagtaas ng kilay si Yezuan. 3, 2, 1, simulan na. Sa wakas ay nagsimula na ang ika-5 pagsubok na hamon. Bago ito magsimula, ang lahat ng kakayahan ni Yezuan ay hindi magagamit, at ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Kaya naman, pagkatapos magsimula ng pagsubok na hamon, mabilis niyang minarkahan ang kalaban ng Death Chasing Order, upang mas lumakas ang kanyang lakas kapag nakikipaglaban sa kalaban. Higit pa rito, dahil ang bawat pagsubok na hamon ay independenta, ang kanyang mga trump card ay i-refresh sa tuwing mauubos ang mga ito. Pagkatapos ng Death Chasing Order, direktang ginamit ni Yezuan ang kanyang trump card. Pagbaba ng kilin, matagal na niyang hindi ginagamit ang ganitong galaw. Kaagad, lumitaw ang isang apoy na kilin, ngunit sa pagkakataong ito ang apoy na kilin na lumitaw ay medyo naiiba sa dati. Ding, matagumpay na napatawag ng host ang Level 2 Flame Kilin. Dahil sa system notification na ito, medyo nagulat si Yezuan. Level 2 Flame Kilin. Mabilis niya itong sinuri at napagtanto na ang mga ipinatawag niya noon ay Level 1 Kilins lamang. Ang dahilan kung bakit nagawa niyang ipatawag ang isang Level 2 Kilin sa pagkakataong ito ay dahil sa epekto ng kanyang halaga ng swerte. Ang isang antas ng 2 kilin ay mas malakas kaysa sa isang antas ng 1 kilin. Sa sandaling bumaba ang antas ng 2 apoy na ito na si kilin, ang mga apoy ay tumaas sa kalangitan, na agad na bumabalot sa buong challenge arena. Nagulat ang Demon Cultivator at mabilis na umatras, ngunit kahit ganoon, ang kanyang baluti ay nasunog ng apoy na ibinubuga ng Level 2 Flame Kilin. Haha, hindi masama. Ngumisi si Yezuan at mabilis na lumingon sa likod ng 5th grade Demon Sovereign, pagkatapos ay biglang pinutol. 1000 Severance Slash. Ang hakbang na ito ay ang pinakamalakas na pag-atake ni Yezuan. Bagamat medyo umaasa ito sa swerte, ang kalaban ay isang 5th grade Demon Sovereign lamang, at ang pagkakaiba sa pagitan nila ay 5 realms, na hindi naman masyado. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay maaaring maubusan na ang kanyang swerte. Ang antas ng 2000 Severance Slash ay hindi nag-trigger ng one-hit kill effect, ngunit nag-trigger lamang ng critical na strike. Bang! 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 Bagamat isa lamang itong critical na welga, nabasag nito ang sandata ng Demon Sovereign ng ika-5 baitang at pinalipad siya. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na umakyat ang Level 2 Flame na si Kilin para salubungin siya. Ang 2 paa nito sa harapan ay yumuko na parang kabayo, at pagkatapos ay tumapak ito ng malakas. Bang!
Ang dibdib ng 5th grade Demon Sovereign ay direktang tinusok ng sipa na ito. Instant kill. Ding, matagumpay ang hamon. Nakakuha ang host ng isang devouring point. Ang host ay maaaring magpatuloy sa paghamon, gusto mo bang magpatuloy? Nanalo sa ikalimang pagsubok na hamon, nakakuha si Yezuan ng 5 devouring points sa kabuuan. Ang pagdaragdag ng nakaraang 2 puntos, na gumagawa ng 7 puntos. Ang pagbubukas ng pangalawang Immortal Grade o Iliari Bloodline slot ay nangangailangan ng 2 devouring points, at ang pagbubukas ng pangalawang Immortal Grade Physique Bloodline slot ay nangangailangan ng 4 na puntos. Ang pangalawang Iliari Bloodline slot ay isang reward para sa pagkumpleto ng Chain Random Mission noon. Ngayon, naghahanda si Yezuan na gumastos ng 4 na devouring points para bilhin ang pangalawang Physique Bloodline slot. Ano, hindi sapat ang kasalukuyang kaharian ko. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang walang magawa. Naalala niya na ipinagpalit niya ang Time-Space Bloodline noong siya ay Golden Immortal, ngunit isa na lang siyang Grand Eternity. Supreme Immortal, kaya hindi pa niya ito maaaring ipagpalit. Kung tungkol sa kung anong kaharian ang kinakailangan, hindi siya malinaw. Walang magawa, kailangan niyang talikuran ang ideyang ito. Ngayon, mayroon na talaga siyang 7 devouring points. Paano niya dapat gugulin ang mga ito? Pinakamahusay na gamitin ang 7 devouring points upang mapabuti ang aking mga bloodline, upang patuloy kong hamunin ang Trial Tower, at pagkatapos ay maaari akong magpatuloy sa pagkuha ng devouring points nang hindi natatalo. Nag-isip sandali si Yezuan at gumawa ng desisyon. Anyway, nanalo na siya. Hindi niya kailangang magdesisyon kaagad kung itutuloy ang hamon. Titingnan niya muna. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 4 na Immortal Grade Bloodlines. Ang una ay ang Immortal Execution Bloodline, ang pangalawa ay ang Immortal Aikilin Bloodline, ang pangatlo ay ang Undying Divine Phoenix Bloodline, at ang ikaapat ay ang Time-Space Bloodline. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagdagdag siya ng 2 devouring points sa time control ng Time-Space Bloodline. Ang time control ay isang beses ng sumulong. Ngayon, pagkatapos ng pagsulong ng 2 beses pa, ang daloy ng space-time sa planting space ay aktwal na tumaas mula 800 beses hanggang 1,600 beses, at pagkatapos ay skyrocketed sa 3,200 beses. Ang space-time flow na 3,200 beses ay nangangahulugan na kung mananatili ka sa loob ng 8 taon, 1 araw lang ang lilipas sa labas. Sa ganitong paraan, kung maglilinang si Luo sa loob ng higit sa 260 taon, 1 buwan lang ang lilipas sa labas. Sa panahong iyon, umaasa sa Heaven Disting Fox Bloodline ni Luo, tiyak na makakahabol ang kanyang kaharian. Talagang tumaas na 3,200 times. Why not do it again? Gumalaw ang isip ni Yezuan, at gumugol siya ng panibagong devouring point. Ngayon, ang daloy ng space-time sa planting space ay umabot na sa 6,400 beses. Gayunpaman, mula ngayon, ang bawat pagsulong ng time control ay magkakahalaga ng 2 devouring points. Binawasan din ng advancing time control ang cooldown ng time reversal sa 1 araw. Ngayon si Yezuan ay halos walang kamatayan. Nawasak man ang 3 clone, hanggat ang pang-4 na clone sa mortal na mundo ay gumagamit ng time reversal, ang kanyang clone ay maaari pa ring mabuhay muli. Bukod dito, gamit ang time reversal na ito, marami siyang magagawa, tulad ng pag-scouting ng paraan. Nagkahalaga ito ng 3 puntos upang isulong ang time control, at mayroon akong 4 na devouring points na natitira. Nag-isip sandali si Yezuan at nagdagdag ng 1 devouring point sa Slaughter Mark. Ding, matagumpay ang pagsulong ng Slaughter Mark. Ito ang unang pagkakataon na sumulong ang Slaughter Mark, na nagpapataas ng amplification na maaaring ibigay ng Slaughter State ng 20%, na umabot ng 1.2 beses. Posible ring gumastos ng 4 na Slaughter Marks para magpatawag ng mas malakas na Immortal Slaughter Puppet. Dati, 2 lang ang kayang ubusin nito, na nagpapatawag ng 2 Immortal Slaughter Puppets. Ang Immortal Slaughtering Breath Severing Slash at ang Immortal Execution Sword Formation ay natural na tumaas ang kanilang kapangyarihan. Tulad ng para sa Immortal Severing Arrow, pagkatapos ng pag-advance ng 1 beses,
tumaas ito mula sa isang Immortal Severing Arrow hanggang 2, na may higit na kapangyarihan, mas mabilis na bilis, at isang penetration effect. Bilang karagdagan, ang pinakamataas na limitasyon ng pagkakaisa ng Slaughter Mark ay umabot na rin sa 6. Kabanata 1766, 5 Clawed Golden Dragon. Matapos makumplito ang pagpapahusay, nagpasya si Yezua na isave ang huling 3 Devar points at ipagpatuloy ang paghamon sa ika-6 na antas ng Trial Tower. Ang ika-6 na antas ng Trial Tower ay nasa 6th grade. Immortal Lord level. Kung makakatagpo siya ng 1 star hanggang 3 star na kalaban, ayos lang, ngunit kung makatagpo siya ng 4 star o 5 star na kalaban, hindi alam ni Yezuan kung kaya niyang talunin sila. Gayunpaman, habang tumataas ang mga antas ng Trial Tower, ang posibilidad na makatagpo ng 1 star hanggang 3 star na kalaban ay lubhang nababawasan, at halos lahat ay 4 na bituin o 5 star. Pero mabaigo man siya, baliwala. Kung tutuusin, pwede niya itong hamunin minsan sa isang araw. Kung nabigo siya sa pagkakataong ito, bukas na lang siya makakabalik. Gayunpaman, ang kanyang kapalaran ay naubos sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, nakatagpo siya ng isang 6th grade Immortal Lord level Demon Cultivator, at ito ay isang 5 star na kahirapan. Sa sandaling ito ay nagsimula, ang kalaban ay direktang nagbago, at ang tunay na anyo ng Demon Cultivator na ito ay talagang isang 5 Clawed Golden Dragon. Kaagad, ang kilin na ipinatawag ni Yezuan ay direktang nadurog sa buntot ng Golden Dragon. Napakalakas. Napalunok si Yezuan at direktang nilaslas gamit ang kanyang espada. 1000 Severing Slash. Ang 1000 Severing Slash ay maaari na ngayong mag-vibrate ng 2,000 beses, at tumaas ang posibilidad na mag-trigger ng one-hit kill. Kung ang strike na ito ay damapo sa 5 Clawed Golden Dragon, maaari itong agad na mapatay, ngunit sa kasamaang palad, itong 5 Clawed Golden Dragon ay napakabilis at mabilis na nakaiwas dito. Ang orihinal na inakala ni Yezuan na itong 5 Clawed Golden Dragon ay direktang haharangen ang 1000 Severing Slash. Kung tutuusin, mayabang ang mga dragon. Bakit ito makakaiwas sa mahinang pag-atake? Umuungol. Sa sandaling ito, biglang ibinuko ng 5 Clawed Golden Dragon ang bibig nito at direktang bumubula ng hininga ng gininto ang dragon. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Ang bibig na ito ng gininto ang hininga ng dragon ay may malaking saklaw at malakas na momentum. Kung ang kanyang 9th grade Randy Supreme Immortal ay tinamaan nito, tiyak na madudurog siya. Sa kabutihang palad, may iba't ibang pamamaraan si Yezuan. Mata ng assassination. Kaagad, dumating si Yezuan sa likod ng 5 Clawed Golden Dragon, at pagkatapos ay ang kanang kamay niya, hawak ang paalis na Fire Immortal Sword, ay biglang nalaslas. Bang! Ang paalis na Fire Sword Shi ay dumaong sa likod ng 5 Clawed Golden Dragon, ngunit hindi nito nalampasan ang kapangyarihan nito. Ngayon, ang Kilin Intimidation skill ng Immortal ay Kilin Bloodline ay may epekto din sa tunay na anyo ng Demon Cultivator, ngunit kahit na ganoon, ang buong lakas na strike ni Yezuan ay hindi pa rin makalusot sa depensa nito. Malakas na atake, mabilis na bilis, at malakas na depensa, hindi ito isang bagay na kayang harapin ni Yezuan ngayon. Gayunpaman, hindi gustong aminin ni Yezuan ang pagkatalo ng ganoon kabilis. Pagkatapos ng lahat, ang oras sa Trial Tower na ito ay kinakalkula ayon sa oras sa planting space. Patuloy na lumalaban sa loob ng higit 10 taon dito, isang araw na lang ang lumipas sa labas ng mundo. Mula sa simula hanggang ngayon, ang oras na lumipas sa labas ng mundo ay halos balewala, kaya hindi nag-aalala si Yezuan. Hanggat hindi siya kayang sakta ng 5 Clawed Golden Dragon na ito, may kislap siya ng pag-asa na manalo. Kung tutuusin, patuloy niyang kinokondense ang Slaughter Imprints ngayon. Hanggat patuloy na lumalaban si Yezuan, patuloy siyang bubuo ng Slaughter Intent Value. Pagkatapos maabot ang isang tiyak na halaga, ay condense niya ang susunod na Slaughter Imprint. Gayunpaman, maraming oras, kaya sisirain lang ni Yezuan itong 5 Clawed Golden Dragon dito. Ding, nag-condensed ang host ng Slaughter Imprint. Ding, nag-condensed ang host ng Slaughter Imprint. 5 magkakasunod na notification ng system ang tumunog, na lahat ay mga senadoryas para sa pag-condense ng Slaughter Imprints. Hindi ko alam kung gaano nakatagal nag-aaway ang dalawa,
ngunit direktang na-condense ni Yezuan ang 5 slaughter imprints. Kasama ang una, mayroon na siyang 6 na beses na slaughter state activate. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Yezuan, at ang kanyang aura ay biglang tumaas. Huwag kalimutan na ang slaughter imprint ay nai-advance ng 1 beses. Ang pagkonsumo ng isang slaughter imprint ay maaaring tumaas ang kanyang lakas ng 1.2 beses. Sa katunayan, maaari niyang direktang ubusin ang lahat ng mga slaughter imprints, na maaaring direktang tumaas ang kanyang lakas ng 6 na beses, ngunit mas mahusay na panatilihin ang isa, upang patuloy niyang i-condense ang slaughter imprint sa pamamagitan ng patuloy na pakikipaglaban, nang hindi na kailangang gamitin ito muli. Kung naubos na ang lahat ng slaughter imprints, ang patuloy na pakikipaglaban ay hindi bubuo ng slaughter intent value, at kakailanganin niyang gamitin muli ang skill sa slaughter imprint, kaya napanatili ni Yezuan ang isa. Sa 6 na beses na pagtaas, ang mga pag-atake ni Yezuan ay naging mas matalas. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagawa na niyang magdulot ng pinsala sa 5-clawed golden dragon na ito. Siyempre, kaunti lang ang pinsala, nagdulot lamang ng mga bitik sa kaliskis ng 5-clawed golden dragon. Ang 5-clawed golden dragon na ito ay 10,000 metro ang haba at may hindi mabilang na kaliskis sa katawan, at napakabilis din ito. Imposible para kay Yezuan na tumitig sa isang sukat at bambahin ito, kaya maaari lamang siyang magpatuloy sa pag-aampo ng isang digmaan ng Otri-Sion. Ding, nawala na ang slaughter state. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang slaughter state ni Yezuan. Sa bagay, may tagal naman. Sa kabutihang palad, hindi niya nagamit ang lahat ng ito ngayon lang, kaya ipinagpatuloy ni Yezuan ang pag-condense ng slaughter imprints, at binalik ang mga ito sa 6. Slaughter state is not obvious. Since that's the case, then let's use the Immortal Execution Sword formation. Kaagad, kinain ni Yezuan ang isa pang 5 slaughter imprint at direktang ginamit ang Immortal Execution Sword formation. Whoosh whoosh whoosh. Nagsimulang gumana ang Immortal Execution Sword formation. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay mas epektibo kaysa sa pagtaas ni Yezuan ng kanyang sariling lakas ng 5 beses. Hindi mabilang na lumilipad na mga espada ang sumugod, na nagdulot ng malaking bahagi ng pinsala sa 5-clawed golden dragon na ito. Tumulo, sa umaalulong na hangin, ang ilang banayad na tunog ay nakuhanan ni Yezuan. Nagmamadaling ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo para tingnan at nalaman niyang sa wakas ay nasugatan niya talaga itong 5-clawed golden dragon. Ang tunog ng pagpatak ay ang dugo ng golden dragon na bumabagsak sa lupa. Nakakalungkot lang na kahit ang Immortal Execution Sword formation ay hindi kayang patayin ang makapal na balat na 5-clawed golden dragon, na nagdudulot lamang ng mababaw na pinsala. Pero may oras at lakas na si Yezuan. Kung hindi niya ito kayang patayin ng 1 beses, isusuot na lang niya ito. Hindi nagtagal, nag-condensed siya ng isa pang 5 slaughter imprint, sapat na para magamit muli ang Immortal Execution Sword formation. Nakakalungkot lang na ang 5-clawed golden dragon na ito ay talagang makakabawi ng mga sugat nito ng mag-isa. Sa oras na ito ay bumalik sa kanyang tuktok. Damn it, parang hindi ko kayang patayin unless I find its demon heart. Si Yezuan ay walang magawa sa kanyang puso. Napakahabang 5-clawed golden dragon, saan itatago ang demon heart? Bukod dito, hindi man lang niya kayang lusutan ang depensa ng 5-clawed golden dragon, lalo pat hanapin ang demon heart at basagin ito. Mukhang wala ng paraan. Ang patuloy na pakikipaglaban ay mauulit lamang ang kasalukuyang eksena. Gayunpaman, pagkatapos kong makapasok sa kaharian ng Immortal Lord, magkakaroon ng malaking lukso ang aking lakas. Pagkatapos ay lalapit ako at lalagpasan itong ika-6 na antas ng Trial Tower. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at palihim na sinabi sa kanyang puso. Ang kabiguan na ito ay hindi nagpapahina sa kanya ng loob, dahil isa na lamang siyang 9th grade Grand Yi Supreme Immortal. Napakahusay na makalaban ng 6th grade Demon Lord Level 5 Clawed Golden Dragon hanggang sa puntong ito. Susunod, hindi siya tatawid sa isang maliit na kaharian, ngunit isang malaking kaharian, at ang kanyang lakas ay tataas ng mabilis sa oras na iyon. Bukod dito, kung makatagpo siya muli ng isang 4-star na kahirapan, o isang cultivator o demon cultivator, mas madali itong harapin.
Ang ika-6 na antas ng trial tower na ito ay hindi makakapigil sa kanya. Kaagad, inalis niya ang kanyang isip sa trial tower at pagkatapos ay ibinubuod ito. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng kabuuang 5 DevR points. Ang pagdaragdag ng nakaraang 2 puntos, iyon ay 7 puntos. Kabanata 1767, Pagpatay sa Hari ng Demonyo. Kasunod nito, pinahusay ni Yezuan ang kanyang control sa time-space bloodline ng 3 beses. Pinapataas ang daloy ng rate mula 800 beses hanggang sa ganap na 6,400 beses. Sa puntong ito, mayroon siyang 4 na puntos na natitira. Sa wakas, pinahusay niya ang Slaughter imprint ng isa pang beses, na nag-iwan sa kanya ng 3 DevR points. Kailangan ko munang maghanap ng lugar. Pagkatapos kong makapasok sa Immortal Lord Realm, hamunin kong muli ang ika-6 na antas ng Trial Tower, at pagkatapos ay wawakasan ko ang buong teritoryo ng Red Cloud King. Gumawa ng plano si Yezuan sa kanyang isipan. Marahil ay hindi na niya kailangang maghanap ng lugar. Maaari lamang siyang manatili sa Land of Devour. Malamang walang nakakaalam na napatay na niya ang Panginoon ng Land of Devour. Ang pagpapahinga dito ng ilang araw ay hindi dapat maging problema. Makalipas ang ilang araw, ding, nakalusot ang host, kasalukuyang First Grade Immortal Lord. Si Ding, Azure Ghost Venerable, Might Shaker, at Yanming Ghost Lord ay nakalusot, kasalukuyang 5th Grade Immortal Lords. Sa orihinal, ang mga Demon Cultivator ay tumutugma sa Demon Kings, ngunit ang pinakauna ay ang mga Immortal Cultivator, at ang Demon Cultivator ay lumitaw lamang sa ibang pagkakataon, kaya ang sistema ay nagde-default sa Immortal Lord Realm. Sa oras na ito, ang lakas ni Yezuan ay tumaas ng kahit ilang beses. Ngayon ay mayroon na rin siyang kumpiyansa sa ika-6 na antas ng Trial Tower. This time, dapat makapasa na siya, diba? Kaagad, nagsimula siyang magpatuloy sa paghamon sa ika-6 na antas ng Trial Tower. Ding, ang host ay gumuhit ng isang Immortal Cultivator. Ding, ang hirap ng lakas ay 4 na bituin. Dahil nakalusot na si Yezuan, sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-drawing ng 6th Grade Demon King, kundi isang 7th Grade Immortal Lord. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga. 3, 2, 1. Nang bumagsak ang start sound ng system, mabilis na minarkahan ni Yezuan ang kalaban ng Death Chasing Order. Kasabay nito, ang kalaban ay naglabas din ng lumilipad na espada, na tumututok sa puso ni Yezuan. Masyadong walang muwang, Eye of Assassination. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at mabilis niyang ginamit ang Eye of Assassination para kumislap sa likod ng kalaban, at pagkatapos ay pumikit ng marahas. Libong ganap na slashes, bang, 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 ding, nag-trigger ang host ng one-hit kill effect. Nag-trigger ang host ng one-hit kill effect. Pagkatapos ng serye ng matinding vibrations, itong Immortal Cultivator ay direktang pinatay ni Yezuan. Ang one-hit kill effect ay lumabas ng buong 2 beses. Matagumpay na naalis ni Yezuan ang ika-6 na antas ng Trial Tower, na nakakuha ng isang DevR point. Hindi masama, mayroon akong 4 pang DevR point. Tingnan natin ang tungkol sa paghamon sa ika-7 antas. Ngumisi si Yezuan at pagkatapos ay pumasok sa ika-7 antas ng Trial Tower. Ding, ang host ay gumuhit ng isang Immortal Cultivator. Ding, ang hirap ng lakas ay 5 bituin. Ang ika-7 antas ng Trial Tower ay 7 kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan, na nangangahulugang makakaharap niya ang isang 8th Grade Immortal Lord level na kalaban. Bukod dito, dahil lumampas na si Yezuan sa ika-6 na antas, lahat ng hamon na susunod niyang haharapin ay 5 star na kahirapan. Sa 3 pangunahing paksayon, ang mga Immortal Cultivator ay magaling sa mga laban ng grupo, ang mga Demon Cultivator ay mahusay sa solong labanan, at ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa mga Immortal Cultivator. Para naman sa pangatlong uri, Monster Cultivators, sila ang pinakamakapangyarihan. Bagamat nakatagpo si Yezuan ng isang Immortal Cultivator sa pagkakataong ito, hindi siya dapat maliitin. 3, 2, 1. Pagkatapos ng countdown, hindi naglunsad ng lumilipad na espada ang kalaban ni Yezuan para patayin siya gaya ng naisip ni Yezuan. Kakaiba, bahagyang nagulat si Yezuan at direktang ginamit ang Death Chasing Order para markahan ang kalaban,
at pagkatapos ay sumugod. Swoosh! Sa wakas, gumawa ang Immortal Cultivator na ito, at isang matinding pag-atake ang direktang tumama kay Yezuan. Mata ng assassination. Kaagad, lumipat si Yezuan sa likod ng Immortal Cultivator na ito, at pagkatapos ay naglaslas ng malakas. Ang hakbang na ito ay 1,000 absolute slashes pa rin. Gayunpaman, ang Immortal Cultivator na ito ay tila may mga mata sa kanyang likuran. Iniiwasan ang 1,000 absolute slashes ng hindi man lang lumingon, at pagkatapos ay humakbang pasulong, agad na tinusok ang Profound Swift Immortal Heart ni Yezuan. Sa oras na ito lamang napagtanto ni Yezuan na ang Immortal Cultivator na ito ay hindi isang ordinaryong Immortal Cultivator. Ang taong ito ay talagang isang Sword Immortal. Karaniwang kinokontrol ng mga Immortal Cultivators ang mahiwagang kayamanan upang labanan, ngunit mayroon ding makapangyarihang sangay sa mga Immortal Cultivator, at iyon ay ang Sword Immortals. Pagkatapos makapasok sa Immortals, kakaunting Immortal ang makakapag-cultivate ng mga diskarte sa espada. Ang mga maaaring magtanim ng mga diskarte sa espada ay tinatawag na Sword Immortals. Ang Sword Immortals ay mas nakakatakot na pag-iral kaysa sa Demon Cultivators. Maaari silang umasa sa kanilang medyo mahinang pangangatawan upang labanan ang mga Demon Cultivator sa malapitang labanan, at hindi sila natatakot sa mga Monster Cultivator. Si Yezuan ay talagang itinuturing din na isang Sword Immortal, ngunit ang kanyang kaharian ay masyadong mababa, kaya agad siyang napatay ng 8th grade Immortal Lord level na Sword Immortal na ito. Kalimutan mo na, sa lakas ko ngayon, natatakot ako na hindi ako magtatagumpay kahit 100 beses ko pa itong hamunin. Hahamunin ko ulit ang ika-7 antas pagkatapos kong magbukas ng panibagong bloodline. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa ngayon, maaari niyang hamunin ang 6 na antas na mas mataas. Siyempre, ang kahirapan ng hamon sa Trial Tower ay medyo mataas, at ang mga susunod na antas ay lahat ay 4 na bituin at 5 bituin. Kung ito ay nasa labas ng mundo, tinansya niya na maaari niyang hamunin ang 7 o 8 antas na mas mataas, ngunit ang saligan ay mas mahina ang kalaban sa parehong antas. Sa madaling salita, ang Trial Tower ay kasalukuyang walang silbi maliban kung ang lakas ni Yezuan ay lubos na bumuti. Okay, mula ngayon, walisin ang teritoryo ng Red Cloud King. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan, at diretso siyang nagsimulang kumilos. Ngayon na ang 3-old, Azure Ghost Venerable, at Might Shaker ay pawang 5th grade Immortal Lords, sapat na sila para labanan ang mga eksperto sa antas ng Demon King. Sa susunod na mga araw, walang ingat na kumikilos si Yezuan sa teritoryo ng Red Cloud King, na nakakuha ng atensyon ng Red Cloud Territory Lord. Ang Red Cloud Territory Lord ay isang 1st grade Demon King, at hindi masama ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang lakas na ito ay medyo nagbabanta pa rin sa harap ni Yezuan, ngunit sa harap ng 3-old at ng 2 pa, ito ay simpleng basura. Sa oras na ito, nakarating na si Yezuan sa mansyon ng Panginoong teritoryo ng Red Cloud King at nagsimulang magrampa sa teritoryo ng Panginoong Maylupa. Sino itong daga? Isang marahas na sigaw ang umalangaw, at sa wakas ay nagpakita ang Red Cloud Territory Lord. Unang baitang Demon King. Paano kung Demon King ka, papatayin pa rin kita? Malamig na sumangot si Yezuan at direktang hinayaan ang 3-old at Azure Ghost Venerable na lutisin ito. Para sa kanya, suot niya ang Profound God Battle Armor, nag-iisang hinahamon ang hindi mabilang na mataas na antas ng Demon Kings. Si Yezuan, na nakasuot ng Profound God Battle Armor, ay may lakas na maihahambing sa isang Demon King, at halos walang makakasakit sa kanya. Nagkagulo ang buong mansyon ng Panginoong teritoryo ng Red Cloud King. Wala pang 3 segundo, ang Panginoon ng teritoryo ng Red Cloud King na ito ay magkasamang pinatay ni 3-old at Azure Ghost Venerable. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Isang serye ng system prompt ang tumunog, ibig sabihin, ang mansyon ng Panginoong teritoryo ng Red Cloud King ay malapit nang mawala. Hindi nagtagal, nawala ang mansyon ng Panginoong teritoryo ng Red Cloud King, at puwersahang dinala ito ni Yezuan sa planting space. Tulad ng para sa mga mataas na antas na Demon Kings, nang walang pagbubukod, lahat ay namatay sa labanan. Bukas, malamang na makapasok na ako sa 2nd grade Immortal Lord, at halos makapunta na ako sa teritoryo ng Chaos World King.
Matapos wasakin ang teritoryo ng Red Cloud King na ito, naisip ni Ye Zuan sa kanyang puso. Kung nagkataon, ngayon ang Might Shaker ay maaari ding mag-transform sa Ascending Immortal Cloud Stepping Shoes, na ginagawang napakabilis ng kanyang paglalakbay. Tinatansya niya na kung siya ay bumabiyahe ng buong bilis, malamang na maabot niya ang Little Chaos World Demon King sa loob ng 5 araw. Bukod dito, pagkatapos ng 5 araw, maaari siyang mag-improve muli. Kaagad, sinuot niya ang Ascending Immortal Cloud Stepping Shoes at nagsimulang maglakbay. Kabanata 1768, Hinahabol. Makalipas ang ilang araw, ding, binabati kita sa host sa pagpasok sa 2nd grade Celestial Sovereign. Ding, binabati kita kay Azura Ghost Lord at Wizantianian Underworld Ghost Lord para sa pagpasok sa 6th grade Celestial Sovereign. Ang Little Devil King of Havoc ay isa lamang 3rd grade Devil King sa kanyang pick, kaya hindi ganoon kalakas ang Havoc King territory na kanyang pinamahalaan. Ang lakas ni Ye Zuan ay sapat na para tumakbo ng laganap sa Havoc King territory. Ang Little Devil King ng Havoc ay nasa Hilaga. Kaagad na nilock ni Ye Zuan ang lokasyon ng Little Devil King ng Havoc at sumugod. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Death Pursuit Order. Gayunpaman, sa panahon ng Little Devil King ng Havoc sa Immortal Realm, ang Havoc King territory ay walang pinuno, at iba't ibang puwersa ang nahati-hati. Higit pa rito, ang munting Diablo na hari ng Havoc ay nag-iisa kaagad pagkatapos bumalik, kaya ang Havoc King territory ay napakagulo. Sa daan upang mahanap ang Little Devil King of Havoc, nakatagpo si Ye Zuan ng maraming migrating team, na lahat ay dinala niya sa planting space. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay dumating siya malapit sa Little Devil King ng pag-iisa ng Havoc, ngunit ang lugar na ito ay tila hindi ang Lord's Mansion ng Havoc King territory. Kakaiba, ang Lord's Mansion ng Havoc King territory ay nasa silangan, ngunit ang Little Devil King of Havoc ay nasa hilaga at matagal nang nag-iisa. Bagamat nakaramdam ng kakaiba si Ye Zuan, hindi niya ito masyadong inisip. Baka ayaw ng Little Devil King ng Havoc na itago ang sarili sa Lord's Mansion. Gayunpaman, noong malapit nang mahanap ni Ye Zuan ang Little Devil King of Havoc, umaasa sa induction ng Death Pursuit Order, naramdaman niyang biglang gumalaw ang Little Devil King of Havoc. Bukod dito, ang bilis ay hindi mabagal. Anong nangyayari? Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Noong nagpunta siya sa Devil Realm noon, hindi gumagalaw ang Little Devil King of Havoc. Bakit siya tumakbo kaagad nang pumasok si Ye Zuan sa Havoc King territory? Sa kabutihang palad, ang Little Devil King ng Havoc ay dumiretso kay Ye Zuan, marahil dahil naramdaman niya si Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, ang Little Devil King ng pisikal na katawan ni Havoc ay pamangkin ni Ye Zuan. Kaagad, mabilis na pinuntahan siya ni Ye Zuan at sa wakas ay nakita niya ang Little Devil King of Havoc. Gayunpaman, ang Little Devil King of Havoc sa oras na ito ay tila labis na napahiya. Ang kanyang mukha ay mapotla, ang kanyang buong katawan ay nasugatan, at kahit kalahati ng kanyang mga pakpak ng demonyo ay nabali. Anong nangyayari? Nanginginig ang figure ni Ye Zuan at nagmamadali siyang sumigaw. Sa wakas dumating ka na. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan at tumakbo ka. Hindi napigilan ng Little Devil King ng Havoc na sabihin. Hinahabol ka. Agad namang nag-react si Ye Zuan. Sa sandaling ito, ang Little Devil King of Havoc ay nakabalik na sa kanyang pick, isang 3rd grade Devil King. Bukod dito, siya na ngayon ang Source Devil Body, ang kanyang lakas ay pambihira. Hindi naman siguro mahina ang mga taong makakahabol sa kanya. Isang grupo ng mga hindi kilalang tao ang dumating at direktang inatake ako. Ang aking matalik na kaibigan, ang dakilang Diablo na hari sa langit, ay pinasabog sa lugar upang takpan ako. Ipinadala ng Little Devil King of Havoc ang kanyang boses kay Ye Zuan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para tingnan. May grupo pa rin ng mga taong humahabol sa kanya. Mukhang hindi mababa ang kanilang cultivation level, kahit 3rd grade Devil Kings. Sino ang maglalakas loob na habulin ang 18 dakilang hari sa langit sa ilalim ng Azura Emperor? Hindi maisip ni Ye Zuan ang sitwasyon, ngunit nagpasya siyang umalis muna. Kaagad, malayuan niyang dinala ang Little Devil King of Havoc sa planting space. Ang daloy ng oras sa planting space ay 6,400 beses ng mas mabagal kaysa sa labas ng mundo,
at ang mga pinsala ng Little Devil King of Havoc ay maaaring mabilis na mabawi sa loob. Magandang bata, Nalasan na ako. Hanggat kumapit ka saglit, mapapatay ko ang lahat ng mga taong ito. Matapos malaman ang tungkol sa 6,400 beses na daloy ng daloy, agad na sinabi ng Little Devil King of Havoc. Walang problema, ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap, at siya ay direktang bumasag sa kawalan at nag-drill papasok. Sa paglalakbay, paminsan-minsan ay nag-iiwan siya ng bakanteng marka, upang kung may mangyari, madali siyang makatakas. Sa isang iglap, nakatakas siya sa paningin ng mga humahabol. Halos 2 oras sa planting space, 1 segundo na lang ang lumipas sa labas. Umalis si Yezuan sa void gate at naghintay sandali. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang mga pinsala ng Little Devil King of Havoc, at gumaling siya pagkatapos ng ilang oras sa planting space. Bitawan mo ako, papatayin ko ang mga lalaking iyon. Galit na sabi ng Little Devil King of Havoc. Walang problema, sa utos ni Yezuan, diretso siyang bumasag sa kawalan. Kasabay nito, pinalitan niya si Wizantian bilang Profound God Battle Armor at inilagay ito sa Little Devil King of Havoc. Ang 3rd grade Devil King Little Devil King of Havoc, kasama ang Profound God Battle Armor, ay tumaas ng higit sa kaunti ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Wala pang kalahating araw, napatay niya ang grupo ng mga taong humahabol sa kanya hanggang sa pagkalipol. Sa mga taong nauna, mayroon talagang 6th grade Devil King. Mukhang galing sila sa isang high-level King territory. Kung hindi lang ako tinakpan ng Great Devil Heavenly King, natatakot akong mamatay na ako. Ang Little Devil King of Havoc ay nag-isip sa kanyang puso, pagkatapos ay nakipagkita kay Yezuan. Anong nangyayari sa iyo? Nalilitong tanong ni Yezuan. Sinala ko na pinagnanasaan ni Azure Emperor ang aking Source Devil Body, kaya nakahanap siya ng palihim na papatay sa akin. Terena, pumunta sa teritoryo sa ilalim ng Beaming Emperor. Sabi ng Little Devil King of Havoc. Pag-iimbot sa pinagmulan mong katawan ng Diablo. Nang marinig ito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ang Azure Emperor na ito ay talagang makapangyarihan, talagang pinagnanasaan ang katawan ng kanyang nasasakupan. Gayunpaman, masasabi niya na ang bagay na ito ay napakahalaga, kaya't nagmamadali siyang tumawid sa kawalan, bumalik sa teritoryo ng hari ng Chiyun, at pagkatapos ay muli nitong sinira ang kawalan, bumalik sa teritoryo ng Devil Yang King sa ilalim ng Azure Emperor. Sinabi ko lang sa Great Devil Heavenly King ang tungkol sa Source Devil Body. Marahil ay hindi sinasadyang nadulas ito ng Great Devil Heavenly King, dahilan para mahabol ako. Ang bagay na ito ay hindi dapat sabihin sa iba. Paalala ng Little Devil King of Havoc. Kung gayon, saan tayo pupunta? Sa Hantian King Territory. Tanong ni Yezuan. Ang tanong na ito ay nagpatigil sa Little Devil King of Havoc. Ang Hantian Devil King ang kanyang ama. Bagamat nagkaroon ng mga salungatan sa pagitan ng dalawa, na humantong sa pagpunta ng Little Devil King of Havoc kay Azure Emperor. Gayunpaman, sila ay mag-ama kung tutuusin. Ngayong nakatagpo na sila ng ganitong uri ng bagay, dapat na silang kunin ni Hantian Devil King. Nalasan ako dati, natatakot akong hindi na ako mag-improve, maliban na lang kung ma-detoxify ako ng master. Nag-isip sandali ang Little Devil King of Havoc at sinabing, kung gayon, pumunta tayo sa Hantian King Territory. Okay, manatili ka sa aking lugar. Tumango si Yezuan, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Napakahalaga ng Source Devil Body, kaya walang masyadong tao ang mapagkakatiwalaan ngayon ng Little Devil King of Havoc, at ang Hantian Devil King, bilang kanyang ama, ay dapat na mapagkakatiwalaan. Kung tungkol sa Beaming Hayo at Beaming Emperor, malamang na hindi pa ito posible. Nga pala, paano naman ang paraan ng pagpino ng Heavenly Demon Heart? Sa oras na ito, biglang may naisip si Yezuan. Ang aking mabuting kaibigan, ang Great Devil Heavenly King, ay minsan nakakuha ng paraan ng pagpino ng Heavenly Demon Heart, ngunit ngayon ay nahulog na siya, at ang kanyang katawan ay inalis. Natatakot ako. Walang magawa ang Little Devil King of Havoc. Ano, kung gayon ano ang dapat nating gawin? Nagmamadaling sabi ni Yezuan. Sa pagkakataong ito ako ay hinabol, tiyak na mula sa Azure Emperor.
Hanggat maaari nating mahanap ang katawan ng Great Devil Heavenly King, magiging maayos ito. Sabi ng Little Devil King of Havoc. Nako, kalimutan mo na, ipadala muna kita sa Hantian King Territory. Walang magawang umiling si Yezuan. Kabanata 1769, Teritoryo ni Haring Hantian. Ang Little Devil King of Chaos ay itinuring na kaibigan ni Yezuan, at inukupa rin niya ang katawan ng kanyang pamangkin. Kung hindi siya tumulong, sino ang tutulong? Sa kabutihang palad, ang teleportation array na dating ginamit ni Yezuan para mag-teleport sa Demon Sun King's territory ay two-way, kaya magagamit niya ang dating teleportation array para mag-teleport sa Beaming Emperor's territory. Siyempre, ang kaharian ng teleportation array ay hindi maaaring mas mataas kaysa sa Demon King. Si Yezuan ay isa lamang second-grade Immortal Lord, sapat na. Whoosh! Nagsimulang gumana ang teleportation array, at bumalik si Yezuan sa Beaming Emperor's territory. Ang Little Devil King of Chaos ay kasalukuyang nananatili sa kanyang planting space, kaya hindi nag-alala si Yezuan. Sa tabi ng teleportation array na ito, may isang Demon King na nagbabantay dito. Matapos maramdaman ang aura ng isang cultivator, agad siyang nagtaas ng kilay. Oh, kaibigan ito ni Prinsesa Hayo mula noong araw na iyon. Kinilala ng Demon King na ito si Yezuan. Excuse me, pwede bang mag-teleport ang lugar na ito sa teritoryo ni Haring Hantian? Direktang tanong ni Yezuan. King Hantian. Oo, pwede. Tumango ang Demon King. Good, then please help me teleport to King Hantian's territory. Nang marinig ito, huminto ang nagbabantay na Demon King, at pagkatapos ay nagsabi, maghintay ng sandali, Ginoo. Tatanungin ko si Prinsesa Hayo. Sige, dati, si Yezuan ay dinala sa Demon Sun King's territory ni Beaming Hayo. Ngayong biglang bumalik si Yezuan, ang Demon King na ito ay hindi nang ahas na ay teleport si Yezuan sa teritoryo ni Haring Hantian ng walang pahintulot. Si King Hantian ay isang 9th grade Demon King, at ang kanyang teritoryo ay hindi mabilang na mas malaki kaysa sa teritoryo ni King Chaos. Kung pupunta si Yezuan doon mag-isa, malamang na mag-aaksaya siya ng maraming oras, at ito ay lubhang mapanganib. Kung tutuusin, ang sinumang lumabas sa kalsada ay malamang na nasa Demon King level. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ang Demon King na humingi ng mga tagubilin. Hindi lamang iyon, ngunit si Beaming Hayo ay dumating din upang makita ng personal si Yezuan, kasama si Beaming Zon. Bakit ka bumalik? Tanong ni Beaming Hayo na may pagtataka. Isang beses akong nagpunta sa Chion King's territory. Nang maglaon, ang Little Devil King of Chaos ay nagpadala sa akin ng mensahe, na sinasabi sa akin na maghintay sa Lord's Mansion ng King Hantian's territory, casual na sabi ni Yezuan. Dahil lumabas na siya sa pag-iisa, bakit hindi man lang siya nag-reply sa mensahe ko? Medyo nagulat si Beaming Hayo, ngunit pagkatapos niyang magsalita, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Little Devil King of Chaos. Ngayon, maaari itong makumpirma. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay hihintayin ko rin si Uncle doon, sabi ni Beaming Hayo. Nagsimulang gumana muli ang teleportation array. Sa pagkakataong ito, may 3 tao na na-teleport, Yezuan, Beaming Hayo, at Beaming Zon. At ang kanilang destinasyon ay ang teritoryo ni Haring Hantian. Hindi nagtagal, ang teleportation array ay nag-teleport sa kanilang 3 sa King Hantian's territory, at ito ay nasa Lord's Mansion. Na-activate na ang teleportation array. Nandito ang mga tao mula sa Beaming Emperor's territory. Sa Lord's Mansion ng King Hantian's territory, isang Demon King na nagbabantay sa isang espesyal na hanay ng teleportasyon ay tumingin. Sa hanay ng teleportasyon ng may pagtataka, sa susunod na sandali, naramdaman niya ang 3 aura, 2 Demon Cultivator at isang Immortal Cultivator. Pagbati, Prinsesa Hayo. Nang makita ng Demon King na ito si Beaming Hayo, agad niyang sinabing may paggalang. Ang hanay ng teleportasyon sa kanyang harapan ay espesyal na itinakda para sa Beaming Emperor's territory. Maaari lamang itong mag-teleport ng mga tao mula sa Beaming Emperor's territory, ngunit hindi nito ma-teleport ang mga tao doon. Bahagyang tumango si Beaming Hayo at sinabing, isama mo ako para hanapin si Lord Hantian. Oo.
Tumugon ang Demon King at pagkatapos ay inakay si Beng Hayo at ang dalawa papalayo. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Haring Hantian ang aura ni Beng Hayo at nagkusa siyang batiin siya. Hayo, bakit ka nandito? Si Haring Hantian ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may balbas. Nang makita niya si Beng Hayo, hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka. Tito, may dinala ako para makita ka. Sabi ni Beng Hayo, ibinaling ang tingin kay Yezuan. Sinundan siya ni Haring Hantian ng tingin at damapo din kay Yezuan. Ito ay, gulat na tanong ni Haring Hantian. Paano makikita ang isang second-grade Immortal Lord level cultivator dito? Pagbati, Senyor, mabilis siyang binati ni Yezuan at kasabay nito ay nagpadala ng mensahe kay Haring Hantian, Senyor, si Chishu ay tinugis sa teritoryo ni Haring Chaos. Pinaghihinalaan na ang Azure Emperor ang gumawa nito, kaya dinala ko siya rito. Ano? Nang marinig ito, labis na nagulat si Haring Hantian. Ang Little Devil King of Chaos ay isa sa dalawang pinaka-promising Heavenly Kings sa ilalim ng Azure Emperor, kaya paano siya hahabulin ng Azure Emperor? Si Chishu ay nagpunta sa Immortal World noon, at ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak. Pagkatapos, siya ay isinilang na muli sa katawan ng aking pamangkin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang aking pamangkin ay ang pinagmulan na katawan ng demonyo. Ang bagay ay hindi sinasadyang nalik, kaya, kwento ni Yezuan. Pinagmulan ng demon body. Nang marinig ang apat na salitang ito, muling nanginig ang katawan ni Haring Hantian. Ito ay isang napakalakas na pangangatawan. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Haring Hantian. Senyor, huwag kang mag-alala. Papunta na siya ngayon at darating sa loob ng ilang araw, sabi ni Yezuan. Okay, since that's the case, then you should stay here muna, tumango si Haring Hantian. Sa kabilang panig, nakita ni Beng Hayo at Beng Zon na matagal nang hindi nag-uusap sina Yezuan at King Hantian, at alam nilang nagpapadala sila ng mga mensahe ng pribado. Pagkatapos, inayos ni Haring Hantian ang isang tirahan para kay Yezuan, at inayos din ang isa para sa Beng Hayo at Beng Zon. Upang hindi malantad ang lugar ng pagtatanim, kinailangan ni Yezuan na maging maingat. Bagamat alam na ni Beng Zon ang sikretong ito, napag-usapan na ito ni Yezuan dati, at nangako rin si Beng Zon na hindi sasabihin sa ikatlong tao ang tungkol dito. Siyempre, hindi natatakot si Yezuan sa bagay na malantad, dahil mayroon pa rin siyang bug level na kasanayan, time reversal. Pansamantalang nanirahan si Yezuan sa Lord's Mansion sa teritoryo ni Haring Hantian. Iniisip niya na tatawagan niya ang Little Devil King of Chaos sa loob ng ilang araw. Sa panahong ito, ding, nakalusot ang host, kasalukuyang nasa 3rd grade Immortal Lord. Ding, Azure Ghost Venerable at Wizantianian Underworld Ghost Monarch ay nakalusot, kasalukuyang nasa 7th grade Immortal Lord. Sa ilang mga system prompt, ang kaharian ni Yezuan at ng tatlo pang iba ay muling bumagsak. Sa oras na ito na ang ikatlong araw na nanatili si Yezuan sa Lord's Mansion sa teritoryo ni Haring Hantian. Tinansya niya ang oras at naramdaman niyang malapit na ang oras, kaya diretso niyang tinawag ang Little Devil King of Chaos. Ang Little Devil King of Chaos ay kasalukuyang isa lamang 3rd grade Demon King, at maging ang mga gatekeeper sa Lord's Mansion ay mas mataas kaysa sa kanya, kaya ang kanyang hitsura ay hindi nakatawag ng atensyon ng iba. Sundan mo ako. Matapos itong maramdaman, natuklasan ng Little Devil King of Chaos na nasa Lord's Mansion na siya sa teritoryo ni Haring Hantian, kaya diretso niyang dinala si Yezuan para hanapin ang kanyang ama. Senyor, dumating na si Chishu. Sa daan, direktang nagpadala si Yezuan ng mensahe kay Haring Hantian. Hanggat siya ay nasa loob ng isang tiyak na distansya, maaari siyang magpadala ng mensahe kay Haring Hantian. Tulad ng para sa komunikasyong magic crystal na mga bato sa mga kamay ni Beng Hayo at iba pa, si Yezuan ay walang ganitong uri ng ultra-long distance na tool sa komunikasyon. Kung hindi na niya kailangang magsumikap para makapunta rito. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Yezuan at ng Little Devil King of Chaos si Haring Hantian. Medyo tense ang atmosphere nang magkita ang dalawang mag-ama. Bagamat binago ng Little Devil King of Chaos ang kanyang pisikal na katawan, nakilala pa rin siya ni Haring Hantian sa isang sulyap.
Gayunpaman, si Haring Hantian ay isang ama pa rin, kaya pansamantala niyang isinantabi ang mga nakaraang salungatan at nagtanong, si Azure Emperor ba talaga ang gumawa nito? Kabanata 1770, Closed Door Cultivation, ika-9 na baitang Demon King. Mayroon akong origin demon body. Huwag mo nang banggitin ang Shire Emperor, kahit na ang mga advanced na demon emperors o demon venerables ay matutukso. At saka, nalasan na ako ng matinding lason na hindi pa nalulunasan sa loob ng ilang dekada, na pinipigilan ang aking paglilinang sa 3rd grade Demon King level. Kung hindi, nalasan na ako ngayon ng isang Demon King, malamig na ngumuso. Ang Little Chaos Demon King ay mas maagang dumating sa Demon Realm kaysa kay Yezuan, ngunit hindi ito maaaring tumagal ng ilang dekada, kaya may pagkakaiba sa oras sa pagitan ng Immortal Realm at Demon Realm. Gayunpaman, hindi napigilan ni Yezuan na i-click ang kanyang dila matapos marinig ang mga salita ng Little Chaos Demon King. Ganyan ba talaga kalakas ang origin demon body? Kailangan mong malaman, gaano katagal sinakop ng Little Chaos Demon King ang katawan na ito. Gayunpaman, naka-recover na siya sa 3rd grade Demon King, at kung hindi dahil sa lason, nalampasan na niya ang kanyang peak. Anyway, napakalakas nito. Tingnan ko. Nang walang ibang salita, ang Chaos Heaven Demon King ay humakbang pasulong at sinuri ang katawan ng Little Chaos Demon King. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, maaari kong gamutin ang lason na ito, ngunit malamang natatagal ito ng halos 100 taon. 100 taon. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. 30 taon lang siya nabuhay, at ang pagpapagaling ng lason ay aabot ng 100 taon. Dapat ba siyang magsaya? Gayunpaman, kung ilalagay sa planting space, ang 100 taon ay magiging 6 na araw lamang. Tila ang planting space ay hindi may iwasang malantad. Pribado itong tinalakay ni Yezuan sa Little Chaos Demon King, at pagkatapos ay sinabi ng huli sa Chaos Heaven Demon King tungkol sa planting space ni Yezuan. Ang daloy ng oras ay 6,400 beses na mas mabagal kaysa sa labas ng mundo. Matapos malaman ang balitang ito, hindi napigilan ng Chaos Heaven Demon King na mapabuntong hininga. Ano ang konsepto ng 6,400 beses? Ang istruktura ng Demon Realm ay patuloy na nagbabago, at maaari itong mabago ng husto kada 10,000 taon. Bukod dito, ang Demon Realm ay napakalupit na ang mga magsasaka sa pangkalahatan ay may mas maiikling habang buhay, at ang mga maaaring mabuhay ng 1,000,000 taon ay itinuturing na mga eksperto. Kalimutan ng 10,000 taon, ang 100 taon sa labas ay katumbas ng 640,000 taon sa planting space. Kung ito ay 150 taon, ito ay lampas sa 1,000,000 taon. Ito ay isang kayamanan para sa paglilinang. Para patunayan ito, walang choice si Yezuan kundi dalhin ang Chaos Heaven Demon King sa planting space. Kung noon pa man, hindi niya magagawang tanggapin ang Chaos Heaven Demon King, ngunit ngayong ang planting space ay umabot na sa level 10, maaari itong tumagal ng 20 antas na mas mataas sa kanya. Si Yezuan ay isa na ngayong 3rd grade Immortal Lord, na nangangahulugang maaari niyang kunin ang 5th grade Demon Emperor sa planting space, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isyong ito. Ang Chaos Heaven Demon King ay nanatili sa planting space ng ilang sandali, pagkatapos ay bumalik sa labas ng mundo upang ihambing, at sa katunayan, ang daloy ng rate ay 6,400 beses na mas mabilis. Mabuti, kung ganoon, 6 na araw lang ang pag-detox sa loob, ang Chaos Heaven Demon King ay tumango bilang kasiyahan. Kapag nakumpleto na ang detoxification, mabilis na makakalusot ang Little Chaos Demon King. Sa planting space ni Yezuan, tinatansya na mabilis niyang mapapabuti ang kanyang cultivation, at ang pag-abot sa Demon Emperor Realm ay hindi problema, o kahit na ang Demon Venerable Realm sa itaas ng Demon Emperor. Ang dahilan kung bakit inatake ng Shire Emperor ang Chaos Heaven Demon King ay una dahil ang Origin Demon Body ay napakabihirang at lumalaban sa langit. Pangalawa, ito ay dahil sa takot siya na ang Little Chaos Demon King ay bumangon at palitan siya. Sa sumunod na 6 na araw, nanatili si Yezuan sa teritoryo ng Chaos Heaven King. Pagkalipas ng 6 na araw, naalis ang mga lason ng Little Chaos Demon King. Kasabay nito, si Yezuan mismo ay nakapasok sa 4th grade Immortal Lord Realm,
habang si Trilao at ang iba ay umabot sa 8th grade Immortal Lord. Damn it, the toxins are finally cleared, and it seems my previous closed-door cultivation was not a waste of time. Dapat ay mabilis akong makalusot sa panahong ito. Sa planting space, ang Little Chaos Demon King ay nagunat ng kanyang mga kalamnan at hindi maiwasang magsalita. Ang daloy ng oras sa planting space ay higit sa 6,000 beses na naiiba sa labas ng mundo. Ang isang araw sa labas ay higit sa 10 taon sa planting space. Sa makatuwid, nagpa siya ang Little Chaos Demon King na linangin ng direkta sa 9th grade Demon King o sa Demon Emperor realm. Pagkatapos, maghihiganti siya sa Shire Emperor at kukunin ang katawan ng Great Demon Heavenly King. Gayunpaman, ito ay medyo mahabang panahon para kay Yezuan. Sa kabutihang palad, marami pa ring magagandang bagay sa Yezuan's devouring space, sapat na para magpatuloy siya sa paglusot. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hanggat may sapat na mapagkukunan ng paglilinang, malamang na makakalusot siya isang beses bawat 5 araw. Sa pagkakataong ito, inilihim ng Little Chaos Demon King ang kanyang sarili sa loob ng isang buong kalahating buwan. Ang kalahating buwan sa labas ay halos 300 taon sa planting space. Kasabay nito, ang paglilinang ng Little Chaos Demon King ay direktang sumipot mula sa 3rd grade Demon King hanggang sa 9th grade Demon King. Ang Origin Demon Body ay sadyang nakakalaban sa langit. Bukod dito, umaasa lamang ito sa Immortal Lord level planting space ni Yezuan. Kung mas mataas ang kanyang cultivation, ang Heaven and Earth Spiritual Chi ay magiging mas masagana, at ang Little Chaos Demon King ay maaaring isa ng Demon Emperor sa ngayon. Kailangan mong malaman, ang Origin Demon Body of a Demon Cultivator ay halos kapareho ng bloodline ng Heaven Despising Fox ni Luoluo. Sa nakalipas na kalahating buwan, nakapasok si Yezuan sa 7th grade Immortal Lord, at para kay Trilao at sa iba pa, direktang nakarating sila sa 2nd grade Immortal King. Ngayon, sapat na ang kanilang lakas para maglibot sa mga teritoryo ng Shire Emperor, ng Beiming Emperor, at ng Demon Slaughter Emperor. Shishu, ang cultivation resources na naubos ko sa iyo sa panahong ito. Kung gusto mong linangin sa Demon Emperor, natatakot akong ikaw mismo ang gumawa nito. Sa planting space, sinabi ng Chaos Heaven Demon King sa Little Chaos Demon King. This time, all out na rin siya. Kung hindi, ang Little Chaos Demon King ay hindi makakalusot sa 9th grade Demon King sa napakaikling panahon, kahit nasa planting space. Gayunpaman, ngayong naabot na ng Little Chaos Demon King ang 9th grade Demon King, maaari na siyang direktang gumawa ng kalituhan at mandembong sa ibang mga teritoryo ng Demon Emperor. Sa orihinal, kung dati, ang Little Chaos Demon King ay tiyak na pupunta sa teritoryo ng Demon Slaughter Emperor. Ngunit ngayong inatake na siya ng Shire Emperor, kailan siya dapat maghiganti kung hindi ngayon? Yezuan, magtulungan tayo at dambungin ang lahat ng nasasakupan ng Shire Emperor. Paano kung bibigyan kita ng 10% pagkatapos nito? Sabi ng Little Chaos Demon King. 10% lang. Medyo naiinis si Yezuan. Dati, minsan silang nagtulungan sa Immortal Realm. Matapos itong gawin, ang Little Chaos Demon King ay nakakuha ng 99%, habang si Yezuan ay nakakuha lamang ng 1%. Noong panahong iyon, mababa ang cultivation ni Yezuan, kaya tiniis niya ito. Pero ngayon, hindi na rin mahina ang lakas niya. Kung magsanib puwersa ang Trilao, sapat na sila para lumaban sa ordinaryong 9th grade Demon Kings. Kung siya mismo ang kumilos, mas marami siyang kikitain. Huwag mo akong maliitin dahil isa lang akong 9th grade Demon King ngayon. Malamang na ang lakas ko ay hindi bababa sa mga nasasakupan ng Shire Emperor. Kung mangolekta ako ng sapat na natural treasures, puputulan ko ang Shire Emperor na iyon at magiging bagong Shire Emperor, hindi ang Chaos World Emperor. Sa oras na iyon, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking teritoryo. Confident na sabi ng Little Chaos Demon King. Sa sandaling ito, gustong-gusto niyang makalusot sa Demon Emperor, kaya 10% lang ang ibinibigay niya kay Yezuan. Ang pinahahalagahan niya ay ang planting space ni Yezuan. Kung hindi, kaya niyang kumilos mag-isa. Matapos marinig ito, tumahimik si Yezuan, nakatayo doon na tahimik na nag-iisip.